Did you know mga boss? In the year 1902, dito mismo sa Lanao, naganap ang isa sa pinakamadugong laban sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Battle of Bayang o mas famous sa tawag na Padang Karbala. Para sa mga Amerikano, isa lang itong military campaign, pero para sa mga Maranao, ito ay labanan para sa dangal, para sa lupa at para sa kanilang pananampalataya. Ang apat na pangunahing principalities ng Lanao na kinadibilangan ng mga sultan at dato ay nagkaisa laban sa isang makapangyarihang kalaban. Isipin nyo na lang, isang tribong handang ipaglaban ng lahat, kaharap ang isang modernong hukbong armado ng mabibigat na artilyerya at sundalong sanay sa digmaan. Noong Mayo 1902, pinangunahan ng mga Amerikano ang pag-atake sa bayang. Dala ang kanilang mga kanyon at rifles, pero hindi sila nagulat. Sila ay nabigla. Dahil sa tindi ng depensa ng mga Maranao, naging brutal at duguan ang labanan. Sa loob ng ilang oras ng sagupaan, bumagsak ang napakaraming buhay. Mahigit 281 casualties ang naitala sa panig ng mga Amerikano, mas marami kaysa sa ilang labanan nila laban sa mga Native Americans sa Amerika. At higit 400 Maranao warriors ang nasawi, kabilang si Sultan Pandapatan na matapang na lumaban hanggang huling sandali. Kung titignan, hindi lamang ito isang simpleng sagupaan. Ang bayang ay naging simbolo ng matinding paglaban ng mga Moro sa dayuhang mananakop, at higit pa, ito rin ang naging spark ng mas malawak na Moro Rebellion na kalaunan ay kumalat sa Maguindanao at Sulu. Mas matindi, mas organisado at mas brutal. Sa kasaysayan ng Pilipinas, madalas nakakaligtaan ang labanang ito. Pero kung iisipin, dito natin makikita ang di matitinag na diwa ng mga Moro na kahit anong makapangyarihang hukbo ang sumakop, hindi nila isusuko ang kanilang kalayaan. Ang Battle of Bayang ay hindi lang kwento ng pagkatalo o pagkapanalo. Ito ay kwento ng sakripisyo, ng tapang at ng paninindigan. Isang paalala na ang ating kasaysayan ay puno ng dugo at dangal na hindi dapat kalimutan.